Hello there, Scorpio sign. Welcome to your monthly reading, Scorpio. This reading is for the month of March for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Scorpio, hindi lahat ng Scorpio maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Scorpio, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, let's see, Scorpio. Scorpio, I'm going to do a Celtic cross spread love reading for Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus for this month of March love reading. May nalalaman ka, Scorpio. Scorpio, you might have Pisces in your chart. Pisces Moon ba? Pisces Rising? Or it's just your intuition because you are a water sign. Malakas yung intuition mo. Okay, so meron kang nalalaman. Maybe you are already observing recently about your relationship, your person could be. Let's see. Because yung challenge dito, mas palagi mo siyang iniisip. Parang yung challenge dito, paano mo siya hindi isipin? Kasi minsan sumasakit na yung ulo mo, na-stress ka, parang gusto mo ng peace of mind. So, paano ka magkakaroon ng peace of mind if palagi mo siyang iniisip? So, I think itong person na to, may nalaman ka, kaya kayo naghiwalay. So, nagkaroon ng separation sa inyo dito or breakup ng person na to because of third party. Doon siya nag-move forward towards third party, kaya kayo naghiwalay. And, nalaman mo to. Dati pa na-observe mo na to. Nagtatanong ka na kasi about this person. Kung mayroong iba ba or something, kaya lang minsan, hindi talaga niya sinasagot. Kumbaga, minsan ini-ignore niya, minsan nagpapalit siya ng story, minsan pinag-aawayan ninyo to. So, until sa you gather the information ng ikaw lang, until sa nalaman mo yung katotohanan because of this third party. So, na meron pala siyang secret sa'yo. And the challenge here is you want a freedom, you want a peace of mind, kaya lang siguro dahil sa nahirapan ka na masakit para sa'yo, could be revenge. So, ganun naman yung Scorpio, kailangan talaga, hindi pwedeng papatalo, kailangan magdusa ka talaga, kailangan talaga ng revenge dito. And, hindi ka nakakatulog sa gabi minsan sa kakaisip na could be siguro part ng pag-overthink mo yung option lang pala ako or am I just one of the option at hindi pwede sa akin yun. Hindi talaga pwede sa Scorpio yun. So, and lalo na pag minahal mo talaga itong person na to, kasi I can see that you did really love this person that much, and andun sa point na because of this, nawawalan ka ng lakas sa loob to move forward kasi nahirapan ka mag-move on dahil sa sobrang mahal mo tong person na to. And then sa point din dito na nakita ko, minsan hindi ka na nakakatulog sa gabi, sobrang stress ka sa kakaisip sa tao ito, at ito yung parang napapachallenge. You really wanted to heal na. So gusto mo nang maghilom, kaya lang hindi mo alam kung bakit bakit masakit pa yung mga ginawa ng person na to sa akin. So, let's see in the distant past, because this person really show you love. So, this person show you love
And nung time, actually this is in the distant past or before pa, dumating to siya sa buhay mo nung time na medyo problemado ka talaga din sa life mo. Either dumating to siya sa buhay mo nung time na medyo nawalan ka na ng pag-asa pagdating sa pagmamahal. Dumating siya sa buhay mo nung time na magulo yung buhay mo. And then he offers you love. So, nagkaroon kayo ng communication nitong person na to. And until sa nagkaroon ka ulit ng pag-asa. Naka-move on ka because of this person. So, kumbaga, nagtiwala ka ulit nung dumating itong person na to. This is in the distant past. So, at this recent past, okay, so, andun sa point na while na meron kayong communication ng person na to, while you are in a relationship, may nalaman ka. Siguro may nagsasabi na sa'yo, ay, itong person na to, may iba to, nakita ko, or itong person na to, nakita ko yung post niya, may ibang account siya, whatever it is, saan man kayong sitwasyon. May nalalaman ka na. But, you really want to have a successful relationship with this person. So, sometimes, nung time na yon parang hindi ka, kumbaga, para sa mga nagsasabi sa'yo, hindi ka naniniwala. Parang, mas maniniwala ka kung makikita mo. Mas maniniwala ka kung galing sa person mo, siya mismo yung nagsabi sa'yo. So, para sa'yo, malabo, kasi, okay naman kami. And sobra kang nakafocus talaga dito sa relationship ninyo. And whatever the problem, meron man kayo, nasa-save pa din yun. Kumbaga, naayos, kumbaga. Until sa point na, syempre, gusto mo na magseryoso na kayo. So, until sa point na gusto mo na magseryoso na kayo, napapansin mo na parang nag-aantay ka na sa wala. Parang, napansin mo na parang, nag-aantay ka na ng, may communication naman kayo, pero parang may pagbabago na. So, dito ka na nag-start na mag-gather ng information alone. Might be, nagiging, ka dito, high priestess. So, nagiging wise ka na this time. So, baga, gusto mong hulihin talaga. So, until sa nalaman mo nga na meron talagang third party. So, ano yung best outcome dito? Let's see. So, I can see signs. Can see Pisces. More heavy Pisces sign. Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, Libra, Gemini. Heavy Pisces sign or Cancer could be. So, ano ba yung best outcome dito? Let's see. Yung dami. Yung ma-enlightened ka. I think yun yung best outcome dito. Yung maging practical ka sa mga nangyayari. Kasi feeling ko naiipit ka sa sitwasyon na sa pagmamahal mo sa taong ito, sa hope na babalik pa siya at makipag-usap pa siya sa'yo. Siguro kailangan mong ma-enlightened na somehow hindi lahat nagkakatuluyan, hindi lahat humahantong sa happy situation. Ang problema lang kasi sa'yo dito, nasaktan ka noon, not because of this person. Nung dumating itong person na to, akala mo siya na yung magpapabago ng life mo. Pagdating sa love life, akala mo siya na, but then sinaktan ka pa rin niya ulit. Kumbaga, ang sinasabi dito for the best outcome, lessons learned na kailangan mo nang matuto sa mga binibigay sa iyo ng universe na lesson. And matuto din na mas pahalagahan yung sarili, wag masyadong todo bigay sa relationship. So, kundi ma-enlighten ka sa mga nangyayari. Hindi ka nakakahanap, nakala mo nakahanap ka na, pero yun nga, niloko ka pa din. So, nakukonfuse ka ngayon. And lalo na sobrang minahal mo din itong person na to.
So, yun yung gustong best outcome dito sa reading na to, that kailangan mo ma-enlighten. Kumbaga, hindi kailangan magmadali sa lahat ng bagay. You just really need to wait for the right timing of process, for the right process. Trust the process. and of course, mag-focus ka muna talaga sa goal mo, whatever it is. What is the immediate future here? Kasi magkakaroon din naman ng new beginning sa'yo in the near future, in the future. Okay. Magkakaroon din ng new beginning dito. Mayroon at meron ding mag-o-offer sa'yo ng totoo. Kaya lang, kailangan mo din dito na matuto na hindi kailangan magmadali sa lahat ng bagay. So, see, meron at merong mag-effort, okay, na mag-offer sa'yo ng new beginning in the future. And, meron at merong mag-move forward towards with you in the future. So, magkakaroon din ng new beginning once na matuto ka na tong lahat ng to, and once na natuto ka na sa lesson mo. And of course, hindi naman madali na pag nabukasan na natuto na ako. It takes time, 'di ba, to learn from our lessons. It takes time kailangan talaga dito ng patience, kailangan talaga dito ng personal growth, kailangan talaga dito na mga loving ourselves, taking care of ourselves physically, emotionally, and mentally. So mga ganong mga lessons, and maging kontento muna sa kung anong meron tayo, at hindi nagmamadali sa mga bagay na gusto natin, dahil kung para sa atin yun, para sa atin talaga, ibibigay talaga sa atin yun, 'di ba? Pag hindi, then may purpose kung bakit hindi nabigay sa atin yun, kung may reason kung bakit. So I can see here in the near future is meron at meron talagang new beginning, changes, great changes na mangyayari sa'yo, or meron at merong darating para sa'yo, which is para sa'yo talaga in the near future. So, yung factors that affecting the situation is yung cheating na talaga. Yung niloko ka ng person na to, ito yung nakakapekto kasi sa pagiging cheater ng person mo. Feeling ko, bakit mo siya minahal talaga? Kasi wala ka naman siguro masabi sa ugali niya, sa the way he treated you pag magkasama kayo or magkausap kayo. But the thing here is, meron siyang personality na hindi siya nakokontento. Though, yung treatment niya sa'yo, okay, kaya lalo kang na-in-love sa kanya. Pag magkasama kayo, feeling mo safe ka, feeling mo hindi siya naglaloko or something ganyan. But then, yun pala yun, meron din siya someone else. So, yun yung nakaka-apekto ng connection na to, is yung pagiging cheater niya. So, the external influence here is yung etong cycle na to, okay, on your part, hindi to sa inyong dalawa. This is the cycle sa'yo na kailangan ng putulin, na wag madali magtiwala sa kung kanino lang. Kailangan kilalanin muna talaga yung tao bago mo hayaan na papasukin sa buhay mo, lalo na ikaw, Scorpio. You are very sensitive person. So, you need to end some cycles to have changes in your life talaga dito. Kasi kung pabalik ulit na tong cycle na to, wala talagang mangyayari pagbabago dito. So, yung hope mo, you are hoping that sana one day, meron ng dadating na totoong magmamahal na talaga sa'yo. Na willing mag-offer ng love at true love, totoong love talaga, na willing kang ipaglaban, na hindi basta-basta give up sa anumang problem na meron kayo, at willing mag-offer sa'yo ng new beginning. So honestly, you are really hoping for this person. Ito yung hope mo, that hoping ka na itong person na to, babalik siya sa'yo at magsisi siya sa mga nagawa niya sa'yo, at mag-sorry siya sa mga kasalanan na nagawa niya. Kumbaga,
You are hoping that this person will going to surrender the fight for the both of you. You are hoping that siya yung tao na hoping ka na yung pag-alis niya, hindi niya ginusto yun, at babalik siya para mag-offer sa'yo ng love and new beginning na talaga, like what you might be promised, both of you plan before to have a successful relationship. So yun yung hope mo, na sana bumalik siya para tuparin niya yung pangako niya at mag-sorry siya sa'yo at magsisi siya sa mga nagawa niya. But yung fear mo dito is might be kabaligtaran nito. Might be yung fear mo dito, baka hindi na siya babalik at totoong hindi talaga siya nagseryoso sa'yo. So yun yung fear mo sa kanya, at wala talaga siyang balak na even na mag-offer sa'yo dito ng new beginning. So, for the outcome of this reading, Scorpio, I can see here, on your part, 6 of Pentacles. Let's clarify. What is this 6 of Pentacles? Oh. Okay. Okay. So, for the outcome of this, I think kailangan mo talagang gawin yung best outcome dito. Yung kanina na sinabi ko na best outcome na kailangan mong ma-enlighten sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon, lalo na about sa relationship, para magiging maganda yung future mo or immediate future mo. Kasi pag hindi, sabihin na natin babalik to, magpaparamdam to ulit, tatanggapin mo ulit, or magkakaroon ka ulit ng relationship ng madalian, kumbaga maghahanap ka agad, basta-basta ka na lang din na maghanap ng someone in your life ng madalian. There is a possibility kasi na mahuhulog ka pa din into a cheater with this King of Wands in reverse. So there is a possibility na mahuhulog ka pa din dito if you will not going to learn from your lesson. So kailangan mo talaga dito na mag-focus muna. Kung hindi ka sure sa mga bagay-bagay, wag mong subukan. Kumbaga, kung dadating ka sa point na hindi ka sure sa isang tao, wag mong hayaan na sige na lang, matanda na ako. Sabihin na natin na sige na, matanda na ako, and something like that. Ay, may nangyari sa amin or something like that. So, mag-isipan mo muna, mag-focus ka kung meron bang ikakaganda itong sitwasyon na to or wala. So, hindi naman sa i-close mo yung door mo, pero kailangan mo lang maging smart enough to think kung itong person na papasok sa buhay mo is worth it ba or hindi. Kailangan i-balance mo yung sitwasyon. Okay? Because there is a possibility na meron din naman, kumaga kung sakaling ma-learn mo na yung lessons mo, meron namang papasok sa buhay mo. In the future, meron. May papasok sa buhay mo na still cheater, may papasok din sa buhay mo na non-cheater. Hindi naman sa hindi perfect. Hindi naman sa perfect, pero this person could be responsible na siya. So, there is a possibility na kailangan marunong ka talaga kumilatis ng tao. I think marunong ka naman kasi you are Scorpio. You are water sign. So, you are sensitive. You are very, kumbaga yung mga Scorpio kasi ano naman yan sila mga observant, you know. But the thing here is Scorpio are very passionate. They love, you know what I mean? Because yun yung house nila. Yun yung hawak nila. So, sometimes, you know, sometimes doon sila nalalaglag pagdating sa ganun. Pero may nakikita pa din ako ditong changes in you in the future. Kailangan mo lang talaga na maging smart enough to decide things in your life dito, Scorpio. And I can see here na kung magmahal ka, okay, kailangan maging smart ka pagdating sa pagmamahal talaga. So, you might have another
might have Libra in your chart. So lahat naman tayo, hindi naman tayo fully like kung anong sun sign natin, yun lang eh. Marami tayong mga other signs na nakapalibot sa atin that makes us who we are. So I can see here that you will still going to love again, but this time you need to be smart. This time you need to be strong. Okay, in the future. So I can see signs here actually. I can see Capricorn. I can see also Taurus, Libra. I can see here Pisces, Scorpio, Cancer. Yeah, I mentioned earlier Libra, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo you might be dealing with. So I can see, yeah, so said Cancer earlier. Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you, Scorpio, for the month of March love reading. Thank you and God bless.